Passenger king. Sama ang aking passenger princess. Baby, ay sorry. Naka-video na pala. Hello. Sukit mo naman. Anyways, today's agenda. Sabihin po Mag-grocery. Ano magagawin natin? Grocery tsaka kumain. Grocery. Trying out Lil Orbits, sponsored by Critgy. Sabi niya, anong kwento mo, ba't favorite mo to? Favorite namin yan ang first love ko. Nung 2009, 2010 pa yan. Kasama yung plato wraps. Kaso wala na yung ganun ngayon, no? Wala na. Hindi ko alam ba't din nyo pala tikman yan, mura-mura lang yan. Hindi kasi parang ang sas kasi ng night tsura. Wala lang. Lil Do tomboy. I-shake nyo na, i-shake. Parang yung powder niya. Kala ko, like syrup. Ano pala powder? My little donuts. Chocolate flavor. Ano ba to? Cookies and cream. Sarap na. Diba? Mini donut. Laki ng tubo nila dito. 50 pesos. Ang lit lang, oh. Niisip yung costing, eh. No? Very marketing. Galing ka na kasi, eh. The marketing is marketer, no? Anong first impression mo naman sa girlfriend ko? First impression. Maging honest kaya. May honest review pala tayo. Maging honest ka. Gusto ko talaga marinig. Good. Magaling siya makisama. Like, pagkapasok niya pala dito. Hindi may pagkasundo natin sa kanya kahapon. Hindi siya yung ilag, alam mo yan. Yes. So that is very crucial din, especially basta una tayo maging magkaibigan. Tama. Ito nag-trending ngayon yung video ko sa TikTok. Anong red flag mo sa babae, Critgy? Yeah. Like yung ayaw mo, yung pinaka-ayaw mo lang. Selective honesty, ayan yung pinaka-ayaw ko talaga. Like, hindi siya naglalay technically, pero hindi niya rin sinasabi yung kabuuhan. So, for me, that is one of the biggest red flag. Red flag is honesty pa rin yan. Kasi selective ka lang, eh. Kasi hindi mo sinasabi, ano pa rin yun. Parang you're playing safe dun sa sinasabi. Red line. Anong red flag mo, Critgy? Ang red flag ko, hindi ko alam kailan ako titigil. Red flag ba yun? Oo, sa lahat. Like, kunyari, galit ako. Hindi ko alam kung kailan ako titigil. Okay. Sa lahat. So, hindi lang basta sa kunyari, masama yung, I don't know when to stop. So, on giving or on ayun. Ikaw, Charmy, anong red flag mo? Red flag to? Red flag to. Anong ayaw mong red flag pala, ng lalaki? Red flag sa akin ng Yossi, diba? Red flag sa akin ng Yossi. And also, yung din, okay lang kasi ako sa girlfriends. Pero ayoko yung girlfriends na halos nakakatabi niya na matulog, gano'n yun. Pero kasi akong before na ganyan. Pero yun. Dapat yung merong medyo red flag kasi sa akin. One seat apart. One seat apart, oo. Medyo umusog ka naman, pero hindi. Anong red flag mo? Ko, mabilis ako mag-detach. Like, no matter kahit gaano kabigat or kalalim yung napagsamahan natin. Pag nakitaan kita na dinisrespect mo ako, I will totally detach you. Detachable ka pala, no? Oo, detachable ako, eh. Decepticon pala to, no? Transformer. Which is, hindi ko nga alam kung yun, kung maganda ba yun or mabuti ba yun or Depende, siguro depende sa ground. Sa Especially context, dito, boundary mo na yun yung disrespect. Minsan naisip ko rin niya, pero yun na red flag ko. Bilis ko mag-detach. Ito na lang, anong green flag nyo? Ay, green flag na gusto mo? Kasi hindi ka pa natatanong yun, eh. Hindi na gusto mo. Kasi hindi ko pa natatanong sa mga... Ay, yung next na i-interview ko sa kanila. Green flag, siguro. Na gusto mo, For me... Ayan, chocolate. Hindi ako hindi ako nag-expect ng something grande. I'm just looking for reciprocity, yun lang. Reciprocity. Yun lang. Anong green flag mo? Green flag. Tawag dito, I will take time talaga na kilalanin ka. Anong gusto mo, ano yung dislikes mo. And even the small things. And ino-notes ko yan kasi makakalimutin ako, eh. And like, even your favorite degree sa aircon, something like that. Ayan, ino-note ko yun. Ginawin ka ba, lamigin ka ba. Favorite kasi yun. Nakanote din yun. Mga pagkain, no? Ayan, si mahilig siya ng Thai food. Sino yun? Si Si mahilig siya sa Thai food. Pala kanina ko pa pinunasan. Ikaw, baby. Green flag ko? Na gusto mo?
green flag na gusto ko sa lalaki, marunong magluto. So, sobrang laking green flag sa akin pag nalalaman chicken and broccoli. Joke lang. Teka lang, hindi. Oo, yun. Pero, ang bilis naman mag-react. Pero yun, marunong magluto. Sobrang green flag sa akin na marunong magluto. Wala lang. Kasi, one day kasi, for example, one day sa araw, no? Oo. Kunyari, sabi natin may iwan yung kids sa bahay. So, at least, panatag yung loob ko na hindi sila magugutom kasi there's someone na pwede magluto sa akin. So, Pwede yun. naman mag-grab. Pwede magkatulong. Hindi, iba yun. Iba yun. Ibig sabihin, iba pa din yung kasama mo sa bahay talaga. Yung as in yung family mo. Hindi pa naman ako marunong magluto. Pa-humble. Anong green flag mo? Hindi ko alam. Ikaw ang magsabi sa tingin mo. Ang green flag mo is jowa mo ako. Hindi. Okay. Hindi ko seryoso. Anong green flag ko? Hindi ko alam eh. Siguro paano ko mag-express ng mali tsaka tama mo? Or yung nararamdaman mo? Accountability. May mali ka. Yung malaking maano sa akin. Pag may mali siya, aminin niya talaga, hindi na siya para magsabi na, hindi ako mali. So it's up to you kung umalis ka or hindi. Ganun. Basta nasabi ko yung part ko. Yan Oo nga pala. Accountability. Sobrang kong binavalue accountability. Yeah. Dapat nag-accounting ka na lang. Accountability ka pala eh. Accountability. Ako din yung katanong eh. Sige, huwag na. So ano ang Ito, ano yung gusto mong green flag sa babae? Siguro sinabi ko na dun sa, sabihin mo ulit. hindi bang green flag ko? Green flag mo? Ikaw. Pag hindi ako kilala na ramen, kaya naging jowa ko to. Makalala yun, sorry. Sino ka ba? Siguro Pwede ko marunong sa bahay, yun lang talaga ang green flag ko. Kasi I think it speaks sa discipline na rin nila di lang sa bahay, sa school eh. Kunwari marunong ka magluto, maglinis, tsaka magtiklop. Organize ka rin sa school mo or something else. Pero yun, sa akin, syempre. Unang tamad ako magtiklop, kaya siguro ganun. Green flag ko, siguro itatry ko yung best kung lagi ako nagtatry na gift giver kasi mahilig ako kahit wala akong pera, maghanap ako ng way para magkapera, para dun sa partner ko. If wala nang pera, diba? Pero meron pa naman. Pag wala na maghanap, kung kailangan mag-work, gets niya, ayoko kasi baka ma-TikTok tayo ni Mimi na don't date broke guys. Don't date broke guys. Mga content ka, no? Delikado ka dyan. Game, ano naman, beige flag? Ano ba yung beige flag? Paliwanag mo. Pa-explain niya, Ricky. Yung beige flag, hindi siya red, hindi siya hindi rin siya green. Ano lang siya? Beige. Mid lang. Check nga natin. I-google Google. Pero lang, Ricky. Kung magka-girlfriend ka ulit, anong tingin mong gusto mong trait niya? Like 5 green flags, gano'n. Or 3 lang. Expectations ba yan? 3 green flags lang na gusto mo. Yung wala sa nakaraan. Ito na lang. Anong non-nego mo na lang, non-nego. Iba yun sa red flag, di ba? Ang red flag kasi, pwedeng may red flag siya nun, kahit kayo na okay lang, pero ang non-nego, like break mo agad pag nalaman mo, like hindi siya negotiable. Unlike red flag, pwede bang baguhin yan eh. Non-negotiable ko right now, siguro una pag may tattoo, Hindi, siguro ang aking non-negotiable is number 1, yung hindi siya accountable sa mga actions niya. Hindi accountable. Pag hindi accountable, then tawag dito, ito yung mahirap sa isang pagsasama. Ang daling gumawa ng reason, like hindi ko kayang gawin to kasi ganyan, kasi ganito. So you are looking for comfort, but then again, you will not grow if you are not accountable with that. Number 2 for me na non-negotiable siguro is if we have different set of beliefs and values. So tama naman. I already learned my lesson na I will not bend my own set of beliefs and my own set of values just to save a relationship. So kung hindi ka naniniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan ko, or even mag-effort ka man lang na alamin or kilalanin or intindihin, ayun na lang kahit di mo naman paniwalaan, basta intindihin mo lang, respect lang. Yeah, ayun din. So ayun, number 3 siguro ano pa ba? Ang mahirap kasi sa values and respect, pag hindi kayo align,
kunwari naging asawa mo na, may frustration mo yan na, no ba naman to, ganun ka. Hirapan. Ayun, number 3 is ang pinakagusto ko talaga, pag hindi ka naniniwala sa growth mindset, for me, that is non-negotiable. Dalawa kasi yan eh, may taong naniniwala on destined. Fixed mindset. Hindi, aside, dalawa yan eh, destiny, tsaka growth. Like, compatibility. Like, compatible kayo sa ganitong bagay. I don't believe in that. Kasi, you need to work out eh. Pares kayo magkaibang tao. So, walang destiny na compatible kayo sa ganitong bagay, compatible kayo sa ganito, compatible kayo sa ganyan. So, that is, i-work out nyo yun parehas. So, I experienced it with my past relationship. How healthy it is. How we grow what we had. Then, I also experienced that on the toxic side. Kaya I experience best of both worlds. That's why ayun yung siguro on my next rin. Tingin mo ready ka na mag-settle? Oo, syempre. Kasi tawag dito. Ha? Ready na siya mag-settle. Ready ka na? Yes, kasi tawag dito on my age, eto na yung time na na as long as kayang ayusin, as long as kaya i-compromise, and tawag dito, kasi for me, relationship is para sa dalawang taong gusto ipaglaban. Sa totoo, dali-dali ko ipanalo eh. Cut mo yan sa totoo, tawag dito, I am willing to go extra miles kahit saan pa yan. So, pag nakikitaan ko ng ganung potential yung partner ko, then yun. And if the time is right, meron na akong way how am I going to do it, and I already explained it sa inyong dalawa ni Paige, right? So gaya nga lagi natin sinasabi that we always begin with an end in mind. So it will always be connected sa unang date natin. Uy. Wala pa. Basta ako ready na mag-settle. Mamit, pwede na ba akong magana? Bakit sa harap ko pa? Mga pastos kayo. Mamit, gusto nyo na ba ng apo? Dajak lang. Nagul ka, uy. Cut yan. Ito lang, Rick. Ilang anak gusto mo? For me, 2 to 3. So, sa hindi nakakalam, I also studied early childhood education. I have a special diploma in that. That's why tawag dito, napakadaming parenting mistakes na makikita natin. Number one parenting mistakes na tingin mo mali sa Pilipinas. Una talaga is syempre binababad mo yung anak mo sa gadget. So from 0 to 6 years old, that is the developing stage ng bata. Like ayun yung araw or ayun yung mga precious moments nila na dapat natututo sila ng motor skills, ng language skills. Brum, dajak. Ayan, locomotive. Ayun, aside from that, ayun kasi yung utak nila is like a sponge. So, it does not matter kung yung nasa surrounding nila. I-absorb lang nila yun, whether bad or good. So, ayun yung pinakaunang parenting mistakes. If ever that I am going to be a parent, ang unang goal ko dito is dapat 6 years kaya ko mabuhay ng walang trabaho para mafokusan ko yung anak ko. Ganon yung dedication na gusto kong I think si Marvin German na-mention niya yun na mag-stop siya mag-work para sa anak niya. Kasi gusto niyang tutukan talaga yung early childhood ng anak niya. And according din sa sa study in Harvard, it is better to splurge on children education rather than on college education kasi it is easy to build a man than to rebuild a man. Tama. So that is I am byproduct of that kasi may parents, in-spoil nila kami nung bata, as in ngayon hindi ako marunong magplancha or maglaba, legit lang. So pagdating ko sa Japan, when I was living independently, mahirap. That's why kung sakali magkakaanak ako, experience mo, bahala ka dyan madapa. Noted. Yeah. Ayun, hahayaan kita ma-experience lahat ng adversity in life para paglaki mo, you are very well prepared. Stoic. Pwede na mag-asawa. Stoicism. Pwede na mag-asawa, guys. Anyways, tara na. Anong oras na? Yeah. Bye, guys. Kiss mo ako. Uy. Sa harap ko pa talaga, mga bastos. Ticket.